So ayan, isa na namang simple and easy tips ko. So may mga ganitong klase ng problema ng laptop. So kung mapapansin nyo sa kanya is meron siyang mga vertical line and meron siyang madidilim dun sa gilid niya na sa display niya. So dito ipapakita ko kung paano siya aayusin at ano ba talaga yung nangyayari pag naging ganyan. So ito yung pinaka model niya, Aspire 3 A315-51. So yan yung pinakamodel. So kung kapareho meron kayo nito, so dito panoorin nyo kung paano natin to aayusin. So ayan yung naging problema ng LCD nya. So kung may mga ganito kayo, so mas the best na mapanood yung mga idea dito. So para hindi nyo na kailangan pang ipa-repair yung mga ganyan yung klase ng problema sa laptop nyo. So kasi minsan may mga talagang na mga trouble na hindi na talaga siya mag-aayos pa. So ang pagtanggal nito, ito simpleng-simple lang once na wala kang idea. So yung wag mong gagamitan ito ng matigas na bagay na sisikwatin mo dyan. So kahit kamay lang tanggal yan siya dahil napakalambot lang ng clip na yan na nasa harap. So ganyan lang yung gagawin nyo. Sundan nyo lang yan kasi yan is nakaipit lang yan ng clip. So may sarili siyang clip na nakaipit sa kanya. So dadandahanin nyo lang natanggalin yan. Huwag nyo lang masyadong madalin at baka yan ay mabasag. So magiging problema pa yan. So madali lang naman siyang tanggalin. So napakalambot lang naman siya. Kaya easy lang yan kung ikaw is baguhan lang sa paggagawa ng ganyan. So huwag kang kakabahan. Bali meron niyang screw dito. So magkabilang dulo. So mapapansin nyo yan na meron siyang 4 na screw yan dito. Then ito yung terminal ng LCD nito kasi nasa kabila siya kaya kailangan natin siyang matanggal. So kailangan natin siyang tanggalin dyan. Kaya ngayon ang gagawin natin, tatanggalin nyo lang yan. So 4 lang naman yan. Kumuha lang kayo ng maliit lang na Phillips screw na pipit dyan para matanggal nyo siya. So dito troubleshoot ko pala to kasi ito is live na binibideo ko siya na hindi ko pa rin alam kung ano talaga yung naging problema niya. So kaya pag tinistingan natin yung ginawa natin nung una kong ginawa na inangat natin yung board at hindi siya gumana. So bali ang next step natin kung gano'n ang mangyayari is magpapalit tayo ng LCD. Hindi na natin to pahihirapan yung sarili natin sa mga ganyan trouble. So ito is idea lang. Halimbawa gano'n na yung mangyari. So yan yung gagawin nyo. Yan ipapakita ko sa inyo kung paano yung tamang pagtanggal and pagkabit ng LCD. So dito para sa akin mas mahirap pa magpalit ng LCD ng cellphone kaysa LCD ng laptop. So mas madali talaga magpalit nitong LCD ng laptop. So ganyan lang yung gagawin nyo. Pag naangat nyo na tatanggalin yung terminal din papalitan ng panibago. So ganoon lang siya ka-easy. So pero dito is mayroon ako napapansin dito pag hindi gumana nga yung ginawa natin, yung una ko na ginawa kong video. So hindi ko naman sinasabing mali yun. So yun yung mga indication lang naman na po pwede mong gawin once na magkaroon ng ganyan din problema. Isa yung option. Then ito pag ayaw niyang gumana, so mapipilit na tayong palitan yung LCD. Pag magpapalit naman kayo, siyempre lagi nyong itanong kung pipit ba ito doon sa bibili nyo. So maghingi kayo ng idea mismo doon sa bibilihan nyo ng LCD kung parehong-pareho ba siya. So para hindi kayo malilito. So ngayon natanggal ko na siya. Ito na siya. So lilinisan lang natin ng konti yung terminal na yan. So pag walang nangyari doon, ang gagawin natin, papalitan na natin yan siya. So dito nyo na makikita yung paano ko ba magpapalit. So kagaya niyan yung paano natin siya tinanggal. So ganun lang din naman natin siya ibabalik. Ang mahirap lang dito kailangan lang pag nag-order kayo saktong sakto doon sa model. So wag kayong bibili ng hindi magkapareho. Baka mamaya hindi pumasok yung terminal na to. Hindi siya magkasya. Yun ang malaking problema. Kaya mas the best itanong nyo doon mismo sa bibilihan nyo yung model ba na to dun sa binibenta nila is pareho para at least pag nagkaroon ng problema hindi na kayo mayroon kayong babalikan, hindi yung at least sila ang nagsabi sa inyo na po pwede. So try natin. Ito naka power pa rin to. So the same pa rin, ganun pa rin yung problema niya.
nagkaroon na nga lang siya ng rainbow ng konti. Tapos dumami na yung kanyang line. Yan yung mga vertical line niya. Tapos yung shadow doon na itim sa gilid niya. So ganyan na siya. So kapag bumili ka ng LCD nito, so ito yung tatandaan mo lagi. Papakita mo itong mga serial number dito sa malapit sa terminal na yan. And then yung model ng laptop mo, and syempre yung brand, yung kanina na binanggit ko. So matutulungan kanila nyo. So bali dumating na siya. Nasa halagang 1,850 yung kuha ko nito, yung LCD niya. Bali ang laki niya is 15.6 yung laki ng kanyang LCD. Bali sa online ko to siya nakuha, so 15 days ko rin bago siya na dumating dito. So yun nga, talagang dapat itanong nyo. So ito, ganun lang ginagawa ko dyan, tinatanong ko lang kung fit ba itong ano nila sa ganitong model. So bago ko siya in-order. So kasi sila yung mga nagbebenta naman ang pinaka ano dito master sa mga ganyan. So titingnan natin kung saktong sakto talaga ba yung in-order natin. So ito na siya. So yun nga, naka double talaga yung safety. So kita nyo naman yung kanyang box. So meron pang mga ice cheese, saka naka bubble wrap pa siya. So tingnan natin yung LCD. So bali dumating sa akin ito medyo matagal dahil nga malayo kasi yung area ko. So pero dito for video purposes, pag mayroong mga ganito kayong problema, wag nyo nang pasakitin pa yung ulo nyo kasi nga mas mura na lang to ngayon, di na to kagaya nung dati. So ayan siya. So titingnan natin yung kanyang mga bracket, kasi yung tinatanong pag nag-order ka dito, dapat fit yung bracket nya kasi hindi yan sasalpak pag sumablay. So dito yan, magkasaktong sakto sila, pati yung terminal. So yung laki pareho. Ayan, magkasukat na magkasukat. So ilabas natin siya para makita nyo yung kanyang loob talaga. So ayan, nakasilyo pa siya, halagang hindi wala siyang alikabok. So ayan yung kagandahan niya. Kung mag-order kayo, sabi niyo na paparepair nyo pa, kung ayaw nyo gumastos ng mas malaki, itong simpleng-simple lang, sundan mo lang tong video na to kung paano mo papalitan yung LCD ng laptop mo. So Acer yan, Acer Aspire A315-51. So ayan yung kanyang model. So ayan, ito yung sinasabi kong terminal na dapat parehong-pareho. Tapos yung bracket, so parehong-pareho siya, magkasaktong-sakto siya. So kakabit natin para makita nyo kung ano yung ibig sabihin natin. Para sa mga iba kasi maghihirap ka pa na kung ano-ano pang iisipin mo dito. Hindi na, kasi bago nga to. Ang gagawin lang dito, baklas kabit na lang. So simpleng-simple, kaysa naman pina-repair mo yan, tapos gagawa lang ng paraan, may ikaw lang din ang mahihirapan, magagastusan ka pa. Pero dito hindi na, kasi bago nga yan. So ibalik nyo lang ulit na nakaganyan, make sure na talagang pareho sila nung terminal. So ayan, kakabit ko na siya. So yun. So ayan. Okay, make sure nyo na nakalapat lahat ng paa para hindi na kayo bumalik sa stage na to. And then nilalagyan ko yan siya ng pandikit ng ito, yung foil na pandikit sa kaldero. So yan yung iniipit ko dyan para hindi matanggal yung terminal niya at hindi gumalaw. Yun yung purpose nyan, and hindi siya agad mapasukan ng alikabok, yung mga dumi. So hindi sisiksik yan dyan kasi naka pit ng husto yan yung pandikit ko na yan. So ayan. So dadalawahin natin para talaga nakakapit ng maayos. So ito na siya. Kaya kung wala kayo, pwede naman yung mga tape, pwede rin yan, hindi lang siya gumalaw. Pero mas maganda yung nakasilyo kasi yung terminal niya para talagang siguradong sigurado. So ito na siya. Ngayon try lang muna natin siya na i-power. So ilalagay ko lang siguro muna ng dalawang screw para hindi siya matumba. So make sure nyo na lapat yung kanyang mga
lock ng ano dyan, screen nya, kasi minsan baka may umangat pa. So pag inipit nyo yan ng clip, sasabit yan, aangat yan, kaya kailangan talaga lapat na lapat siya. So lalagyan natin ng screw muna to, 2 piraso siguro magkabilaan para hindi siya tutumba. So ayan, dito sa kabila na to, para nakadikit lang siya. So mamaya na natin iayos yan. So ngayon choice natin to para power natin. So gabitan ko lang to ng charger nya. So ito nga pala is may plastic pa yan, yung LCD na yan. Hindi pa yan sabi na yan na yung itsura nya. Mamaya tatanggalin din natin yun bago natin ikakabit. So ito para makita nyo lang na gumana itong ginawa natin na to. So ipipit natin dyan. So ito na siya, saksak natin siya. So makikita nyo yan dito. So may indicator yan siya. Ayan o, dapat may indicator. Ayan o, ibig sabihin nagcha-charge siya. So pag pinower natin siya, so pipindutin ko lang tong power na to. So pa-power natin siya, yan, pisto lang natin. So pindutin ko yung power, yan. So makikita mo dito sa kabila niya magre-read yan. Dapat mag-read siya kasi yun yung indication na gumagana yung system. Red, magbu-blue. So magbu-blue pala, kala ko red, ito blue pala siya. So ibig sabihin gumagana siya. So waiting lang natin para makita nyo na wala tayong ginalaw dito. So yung ginamit talaga natin is yung original. So hindi natin yan siya ikakat para sa for video ano talaga na malaman nyo na walang daya tayo. So hihintayin ko yan siya hanggang mag power siya, dahil matagal-tagal ko rin na hindi ulit na balikan to. So kasi tagal nga dumating ng LCD, mga 15 days ko rin na order. So ayan na, napansin nyo yung kanyang brand lumabas na. So waiting pa rin tayo, hintayin natin yung pinaka display niya. So dito sa babaon yan may lumabas na parang number. So sa plastic yan nakadikit, kaya huwag kayong magtataka, baka mamaya magtaka kayo bakit mayroong number doon sa loob. So ano yan, parang name tag ng LCD yan. So tatanggalin natin mamaya yung plastic na yan. So naglo-loading pa rin siya, tuloy-tuloy lang. So kailangan natin makita yung buong display. Ayan na siya. So lalabas na yung display nya, konti na lang. So kita nyo, para siya nag dark. So nag-ano pa rin siya, loading. So kailangan ko makita yung background nito. So yan ang background nyo, yung home niya. So medyo malabo siya. So ang gawin natin, iangat natin yung brightness niyan. Pero tingnan natin kung mabubuhay natin, mabubuksan natin yung loob. So yun ang malas, may password siya. So yun lang, meron tayong password. So hindi natin yan mabubuksan. So gaya na, ngayon i-clip ko na muna. So pambalik ko na muna to, total tayo lang natin habang nagpa-process pa yan. So dandahan ko na tong ibabalik yung mga screw nya para hindi na talaga siya gagalaw. So yan yung mga diskarte kapag ayaw talaga gumana. So palitan nyo ng LCD. So kita nyo naman yung ginawa natin. Hindi naman ganun kahirap yung pagpapalit ng LCD. Mas mahirap pa nga yung magpalit ka ng LCD ng cellphone. Yun ang pinakamahirap pa kaysa magpalit ka ng LCD ng laptop. So napaka easy lang yung ginawa natin. Nakita nyo naman yung diskarte. So nakita nyo na yung paano siya itanggalin. So ayan, mayroon siyang display siya, kaya hindi nyo lang natin siya makita ng maayos. Mas maganda sana may labas natin yung pinakaloob. So kaso nga lang hindi sa atin ito, pinayos lang naman sa atin to. So ang gagawin na lang natin, cover ko na muna. So itataas lang natin yung backlight niya para mas makita nyo yung liwanag niya. So sa pagkakabit niyan, make sure nyo na walang umangat dyan na clip. Kasi pag umangat yan tapos hindi nyo mai-clip, wag nyong ituloy, malang may kumalso dyan. So double check nyo yun. Yun yung pinaka palatandaan nyo .
So nalimutan pala natin, dito pa pala yung plastic. So kailangan natin matanggal ulit yung plastic. So tanggalin ko muna ulit. Yung plastic ay naiwan. So tatanggalin natin yung plastic niya. So yan, madali lang talaga tanggalin siya. So nakaka-clip lang naman yan. Huwag nyo lang biglain na sabing biglang hila, baka mabali, sayang. So ngayon, dito siya sa pinakagilid na to, meron yung marking dito. Makapansin nyo rin yan. So ito siya nasa taas. Yan, para may hawakan siya. So, ito na yung plastic niya. Matatanggal natin yan. Pero kung ayaw nyo tanggalin, pwede rin. Pero kasi, yun lang, meron kasi nakatag yan dyan na number niya. So yan, nakasulat yan dito. Kaya para siyang para siyang nakaharang doon kung meron kang ginagawa. So hindi masyado yun maaaninag kasi haharangan siya. So bago natin i-clip ulit. So ayan, dandan lang. And pasensya na sa audio, bali umulan kasi. So medyo maingay. So ayan, ganoon lang. So i-fit nyo ng husto. Kaya easy lang talaga kung magpapalit ka nga ng LCD ng laptop. So hindi yan masyadong big deal. Ang mura na yan ngayon. So kung baka halos nga kapareho lang yan sila ng mga LCD ng cellphone. So depende lang siguro sa brand. So ito kasi bali 1,800 lang nakuha ko to. So murang-mura siya. Kaya pwedeng DIY. Kaya kahit na ikaw lang mismo gagawa. So ayan na siya. Okay na. So ngayon gawin natin, itataas ko na lang yung brightness niya kasi nga meron siyang password dito. So hindi ko siya mabubuksan. So kaya ang gagawin natin, iangat natin to. So function lang naman ang pipindutin natin dyan din yung arrow next. So ayan ang brightness niya. So, hindi kasi tayo nakakuha ng password dun sa may-ari nito. Kaya di rin natin siya mabubuksan ng maayos. Pero yan na rin, nakita ko na rin na may ayos na rin yung LCD niya. So ayan, sana mayroon kayo natutunan dito sa video natin. At kung bago ka pa lang pala dito sa channel natin, sana wag mong kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So hanggang dito na lang muna. Stay safe and goodbye.